Kumusta mga kabayan? Kung isa kang OFW na nagtatrabaho dito sa Dubai, alam mo na hindi biro ang buhay dito. Mahal ang rent, mahal ang pagkain, at minsan kahit malaki ang sahod, parang wala pa rin natitira. Pero ang tanong, paano ba talaga makaipon ng OFW sa Dubai? Sa video na to, bibigyan kita ng practical financial tips. Hindi yung puro motivation lang, kundi yung mga steps na talaga namang ginagawa ng mga OFW na umasenso. Tip number 1, gumawa ng 2-bank system. Unang tip, mag 2-bank system ka. Ganito ang setup. Bank number 1, panggasto sa Dubai, rent, groceries, bills. Bank number 2, pang savings at investments, bawal galawin. Ang ginagawa ng iba, once pumasok ang sahod, may nakasetup na sila ng automatic transfer. Kadalasan, 20% to 40% ng sahod ay diretso sa savings/investment account. Kasi kapag nasa iisang account lang lahat sahod mo, madali kang matukso. Okay lang gumastos, may pera pa naman. Mas protected ang savings pag nakahiwalay ito ng account. Quick lang mga kabayan, palike naman and mag-subscribe na rin kayo para mas marami pa tayong financial tips para sa OFW dito sa Dubai. At kung may kakilala kayong OFW na kailangan ng ganitong advice, i-share nyo rin to para sabay-sabay tayong umangat. Salamat! Back to business mga kabayan. Tip number 2, treat remittance like a fixed bill. Alam natin mahalaga magpadala sa ating pamilya sa Pilipinas. Pero minsan nagiging problema to kapag walang limit. So ito ang mga dapat mong gawin. Mag-set ng fixed remittance amount every month. Halimbawa, 1,500 dirhams monthly na fixed padala. Then any extra, bonus or overtime ay para na sa savings at investments. Hindi pwedeng lahat ng overtime mo ay diretso sa remittance kasi ikaw rin ang mauubusan. Tandaan mo ito kabayan, hindi mo matutulungan ang pamilya mo kapag ikaw ang kinakapos at naubusan. Tip number 3, mag-iwas sa lifestyle inflation. Ito ang silent killer ng OFWs dito sa Dubai, lifestyle inflation. Pag tumataas ang sahod, magyayabang at bibili ng bagong iPhone. Magpapasikat kaya bibili ng bagong sapatos. Impulse buying kaya biglang bili ng luxury perfumes. Kain sa labas kasamang barkada every weekend. Kabayan, sa totoo lang ay walang masama bumili ng gusto mo, pero dapat may system ka. Kaya dahil nagmamalasakit ako, why not try this rule? 80% ay discipline, 20% ay para sa reward. Meaning, 80% ay ilagay mo na sa ipon, investments, bills at padala sa pamilya mo sa Pinas. 20% ay for fun money mo, shopping, travel, foods. Siguro naman tama na ang 20% ng sweldo mo for fun. Hindi mo kailangan magpaka-robot, pero wag ka rin magpaka-YOLO or you only live once. Kasi future ang pinag-uusapan natin dito. Tip number 4, emergency fund before investment. Ito ang kadalasan nakakalimutan natin, emergency fund. Maraming tayong mga kabayan na excited mag-invest agad. Good yan, pero wait. Bago ka mag-invest, kailangan mo muna ng emergency fund ay katumbas ng 3 to 6 months na expenses mo. Kasi pag may emergency at wala kang emergency fund, ito ang pwedeng mangyari. Uutang ka or ibebenta mo ang mga investments mo at a loss. Emergency fund gives you peace of mind. At pag may peace of mind, mas consistent ka sa pag-invest. Tip number 5, invest from Dubai. Index funds/ETFs. Isa sa trending ngayon sa mga Pilipino sa Dubai na konti lang ang nakakaalam. Mag-invest habang nasa UAE ka pa. Hindi yung ipon lang tapos padalagad. Examples ng long-term investing na popular: S&P 500 Index Funds, Global ETFs, Auto Invest Monthly. Ang goal ay, habang nagtatrabaho ka dito sa Dubai, ay lumalaki na rin ang pera mo. Kasi kung puro savings lang, mabagal. Pero kung may mga investments ka, ay mas mabilis lumago ang pera over time. Tip number 6, side hustle culture sa Dubai. Sa Dubai ngayon, sobrang uso ang mga side hustles. Kahit full-time employee ka, pwede ka magkaroon ng extra income like buy and sell food business, digital services, Canva, video editing, mga VA work. Pero ito ang tip ko sa'yo bago ka mag-umpisa. Mag-start small, test first.
Huwag agad bibili ng malaking inventory ng stocks kung ikaw ay may planong mag-business. Mag-start muna sa maliit na puhunan at aralin ang business. Kung kaya mo na mag-side hustle na magbibigay sa'yo ng kahit extra 300 to 1,000 dirhams every month, ay malaking bagay yan pang investment o pang dagdag sa naiisip mong business. Tip number 7. Track your money weekly. Ito ang last tip. Weekly money check. Gawin mo ito kahit 10 minutes lang every Sunday. How much did I spend? How much did I save? Did I follow my plan? Kasi ang totoo, hindi naman kailangang perfect. Ang kailangan mo is consistent. At pag consistent ka, promise ka bayan, darating ka rin sa point na hindi ka na lang OFW, kundi investor, business owner, at ang pinakamaganda, ikaw ay financially free. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, share at i-subscribe ang channel na ito. Para sa mga kabayan na nagtatrabaho sa abroad na gusto makaipon, makauwi, at mabuhay ng may seguridad. Alam ko na hindi madali, pero ito ay posible. Hanggang sa susunod na video, ingat ka palagi, kababayan.